Ikalabing-tatlong Kabanata. Paghahayag kay Jose. Sa tabi ng kalsada, muling sumakay si Maria sa likod ng isang mula na ginagabayan ni Jose. Habang tinatahak niya ang namumuko ng mga puno ng tagsibol, marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Isang tahimik na patunay ng buhay na lumalago sa kanyang loob. Sa di kalayuan, habang lumilipat ang panahon sa huling bahagi ng tag-araw, lumitaw ang silweta ni Maria sa banayad na liwanag ng umaga, na ngayon ay nagpapakita ng mga unang hindi mapag-aalinlanganang senyales ng pagbubuntis. Pinagmamasdan siya ni Jose sa tahimik na pagmumuni-muni. Habang tinatapos niya ang kanyang kanta, ang kanyang mukha ay nakaukit ng kalituhan at kalungkutan. Kinalaunan ng araw na iyon, sa tahimik na santuwaryo ng kanyang silid, lumuhod si Jose sa panalangin. Ang kanyang puso ay mabigat sa kaguluhan. Bumulong siya, Ang aking puso ay puno ng kalituhan, aking Panginoon, sapagkat alam mong tinupad ko ang aking panata ng kalinisang puri. Ano ang ibig sabihin na ang aking asawa, ang dalisay ng mga puso at ang lubos na pagtitiwala sa ugali ay lilitaw na nagdadalang tao? Paano ito mangyayari? Nakikiusap ako sa iyo, pawiin mo sa akin ang pasanin na ito, sapagkat ito ay lumuluha sa aking pagkatao at ipagpaliban ako kung ano ang aking pinaniniwalaan sa aking batas. Nagalit sa iyo. Gayunpaman, ay hindi ko maisip na may isang misteryo na hindi ko dapat ipaalam sa aking isipan at tuparin ang pinakanakalulugod sa iyo. lingid sa kaalaman ni Jose, narinig ni Maria sa pamamagitan ng banal na biyaya ang tahimik na pagbuhos ng kanyang panloob na pag-iisip. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha sa maliwanag na kalungkutan at kalituhan sa kanyang panalangin, kahit na hindi niya maihayag ang nakatagong katotohanan ng kanyang kalagayan. Lumipas ang mga araw, at habang patuloy na inaalagaan niya ito ng may pagmamahal, mas naging maliwanag ang lihim niya. Si Jose, na nakahiwalay sa kanyang pakikibaka, ay nakipagbuno sa isang masakit na desisyon. Iniutos ng batas na hiwalayan niya ito at ibigay sa mga awtoridad para sa parusa. Isang umaga, hindi na niya napigilan ang kanyang kalungkutan. Nagsalita siya ng malakas sa lugar ng kainan habang si Maria ang nagsilbi sa kanya. Hindi mo ba naisip na mas mabuti kung umupo ka sandali? Hindi ko pa rin matiis na kumain. Hayaan mo ang pagkain sa mga nagnanais nito. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa nayon ngayon? Babatuhin ang asawa ng mangangalakal na si Jacob dahil sa kanyang krimen ng pangangalunya. Bukod dito, ang kaawa-awang si Jacob ang siyang kinailangan na ibigay siya sa mga awtoridad at siya ang ihahagis sa unang bato. Sa mga salitang iyon, bigla siyang bumangon at lumabas ng silid, naiwan si Maria na mag-isa sa mesa habang ang tahimik na luha ay umaagos sa kanyang mukha. Sa kanyang paghihirap, itinaas niya ang kanyang tingin sa langit at nanalangin. Mga pinagpalang espiritu at mga ministro ng kataas-taasan, samahan ninyo ako bilang kanyang tapat na mga lingkod at tagapag-alaga. Isinasamo ko sa inyo iharap sa Diyos ang aking kahilingan na bawasan ang pagdurusa ng aking asawa, si Jose. Magsumamo sa Panginoon na tingnan at aliwin siya bilang isang tunay na ama. Higit pa rito, kayo, ang aking pusong mga kaibigan, aking matapat na kaibigan, umabot sa aking puso sa lupa. Itaboy sa kanyang isipan ang kanyang pasya na iwan ako. Nang maglaon sa araw na yon, sa pag-iisa ng kanyang pinagtatrabahuan, si Jose ay umiyak ng malakas sa kanyang sarili. Nagsasalita sa kanyang kawalan ng pag-asa. Aalis ako sa gabi sa lihim para sa templo ng Jerusalem at mag-aalok ako ng mga halaga ng pera upang tulungan at protektahan ng Diyos si Maria mula sa salot ng mga tao at mapalaya siya sa lahat ng kasawian. Para bang sagot sa kanyang panaghoy, biglang sumilay sa dilim ang mga sinag ng liwanag na nagpapalambot sa mga tudling ng kalungkutan sa kanyang mukha at nag-aalok sa kanya ng panandaliang alin. Nang gabing iyon, sa tahimik ng kanyang silid, lumuhod si Maria sa taimtim na panalangin, naghahanap ng pakikipag-isa sa banal. Ang kanyang tinig ay matatag, puno ng determinasyon habang ipinahayag niya,
Tungkulin kong huwag magpabaya sa pagtulong sa kabiyak na tinanggap ko mula sa iyong kamay. Kung ako ay nakasumpong ng biyaya sa iyong mga mata, kung gayon siya rin ay dapat makibahagi sa biyayang iyon, sapagkat dinadala ko sa aking sinapupunan ang iyong anak na magtataglay ng kawangis ng tao. Hihilingin ko sa lingkod na si Jose na tulungan ako sa mga dakilang gawaing ito sa katuparan. Isang malumanay, naguutos na tugon ang umaling awngaw sa kanyang puso, na tila sinabi ng makapangyarihan mismo. Aking pinakamamahal, malapit ko nang bisitahin ang aking lingkod na si Jose at ipapahayag sa kanya, sa pamamagitan ng aking anghel, ang hindi niya alam ngayon. Tugon ni Maria ng may mapagpakumbabang pasasalamat. Nagtitiwala ako sa iyong walang katapusang karunungan dahil naniniwala ako na kailangang malampasan ni Jose ang kanyang mga pagsubok upang taglayin niya ang katatagan ng loob na kailangan para sa paglalakbay na iyong itinakda para sa amin. Para sa iyong habag at awa, lubos kitang pinasasalamatan. Makalipas ang ilang gabi, naghagis si Jose at pumihit sa kanyang silid hanggang sa tuluyang nakatulog siya. Sa pagkakahimbing na iyon, isang anghel ang bumalot sa kanya, ibinahagi ang lahat ng ipinag-utos ng Panginoon. Sa pagsikat ng araw, habang binubuksan niya ang mga shutter at sinalubong ang bagong araw, isang biglaang, malalim na pagkaunawa ang pumuno sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pinakamamahal na si Maria ay talagang ang tunay na ina ng Diyos. Nagtagumpay siya, lumuhod siya sa panalangin, na sumisigaw, O aking kataas-taasan, para sa kanyang tahanan at para sa kanyang ina. Paanong ako na hindi karapat-dapat na isang alipin ay nangahas na pagdudahan ang iyong katapatan? Bakit hindi ko ginawang aking pinakamataimtim na pangangalaga na paglingkuran ka sa aking mga tuhod? Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng biyaya at lakas na mahikayat, ang kanyang pusong hindi maawa at maawain. Lingkod, Bago magising si Maria, si Jose, sa mga tahimik na oras ng madaling araw, ay naghubad ng isang maliit na bigkis na kanyang inihanda at lumuha sa paligid ng bahay. Inayos ang mga silid, nagkukuskus ng mga sahig at nag-aasikaso sa mga gawaing datingo kay Maria. Nang sa wakas ay bumangon si Maria, marahang kumatok si Jose sa kanyang pintuan at pumasok, lumuhod sa kanyang paanan. Sa boses na mabigat sa pagsisisi, sinabi niya, aking misis at asawa, tunay na ina ng walang hanggang salita, alang-alang sa Diyos at sa ating Panginoon, isinasamo ko sa iyo na patawarin mo ako. Hindi ako nag-aalinlangan na ikaw ay may kaalaman sa lahat ng aking mga iniisip, na pumupuno sa akin ng higit na kahihiyan. Hindi ako tatayo mula sa mga tuhod na ito hanggang sa matiyak mo sa akin ang iyong pabor, kapatawaran, mabuting kalooban at pagpapala. Si Maria, ang kanyang mga mata ay malambot na may habag, ay sumagot, Ako rin, ang aking Panginoon at kasama, ay dapat humingi sa iyo ng kapatawaran para sa sakit at kalungkutan na iyong tiniis dahil sa akin. Nakita at nadama ko ang lalim ng iyong pagdurusa. Bagamat nais kong ihayag ang dahilan ng nakatagong sakramento, hindi ko dapat isiwalat. Hanggang sa ang gawain ng banal at hindi ganap na kalooban ay hindi ko nagagawa at hindi ko kailanman magagawa. Asawa na nanatili akong tahimik. naantig sa kanyang mga salita, bumulong-bulong si Jose. Pinagpala ka sa lahat ng kababaihan. Walang sino man ang kanyang pinadakila ang kanyang pangalan gaya ng ginawa niya sa iyong pagpapakumbaba. At sa akin, ang pinakawalang halaga sa mga nabubuhay ay pinili kanya bilang kanyang lingkod sa kanyang banal na pagpapakababa. Sa sandaling iyon, nang simulan ni Maria ang pagbigkas ng Magnificat, isang himno na madalas niyang kantahin sa kanyang pagbisita kay Elizabeth. Isang mahimalang pagbabago ang naabutan niya. Siya ay nag-alab sa isang napakalaking kaligayahan at isang maningining na globo ng liwanag ang bumalot sa kanya na nagpabago sa kanya ng mga regalo ng kaluwalhatian. Si Jose, na nasaksihan ang banal na kagandahang ito, ay nanatili sa kanyang mga tuhod at itinaas ang kanyang mga kamay bilang kadakilaan sa kanyang reyna. Sa isang pangwakas, makapigil hiningang pangitain,
Tumingin siya sa sinapupunan ni Maria at namasdan ang anak ni Kristo, nagniningning sa parehong kahangahangang liwanag isang tanda ng katuparan ng lahat ng banal na pangako.